Dapat ang mga nanlumalakad sa pananampalataya, hindi siya mga minamahal na apekto na nakikita ng kanyang naririnig, ng kanyang naiisip o nakikita ng kanyang mga mata. Sabi ng banal na kasulatan, sapagkat sa madaling panahon siya pumaparito at darating at hindi magluluwat. Kung tayo, sabi minamahal, ay manghina sa pananampalataya, hindi tayo kalulugdan. Hindi tayo kalulugdan ng kanyang kaluluwa. Yan po sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya dito po sa banal na kasulatan, minamahal, bilang tayo po'y lumalakad sa pananampalataya, sabi ng Biblia, kinakailangan, minamahal, na wag nating isipin minamahal mga bagay na nasa sanlibutan. Ang mga bagay na nasa sanlibutan, sabi ng Biblia, lust of the flesh, pride of life, at yung tinatawag po na kapalaluan, pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes, pita ng laman, pita ng mata, ito po'y makakaapekto ng ating pananampalataya. Lahat ng mga bagay na nakikita po natin sa mundo, lahat ng mga bagay minamahal na nandito sa sanlibutan, minamahal, sabi ng Biblia, ito po'y makakaapekto sa ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi rito yung masamang pita ng mata, yung pong pita ng laman, at lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Sabi rito, ito po ang kaaway natin habang tayo po'y nandito sa sanlibutan. Basahin po natin unang 1:15 hanggang 17. Basahin po natin talata. Dito po sa 1 John chapter 2 verse 15 up to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, niya ang mga bagay na sa sanlibutan. Kung ang sino may umiibig sa sanlibutan ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at mga kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. At ang sanlibutan ay lumilipas at ang masasamang pita niyaon. Datapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. 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 Yan po sabi ng banal na kasulatan. Sabi, huwag nating ibigan ng sanlibutan. Ano yung mga bagay na nasa sanlibutan? Sino mga umiibig sa sanlibutan ay nawawala ang pag-ibig sa kanya ng Ama. Mawawala ang pag-ibig natin sa ating Ama. Ang sabi po rito, ang lahat na nasa sanlibutan, ito pita ng laman, pita ng, sabi, ang nasa sanlibutan ay lust of the flesh, lust of the eyes, pita ng laman, pita ng mata, at kapalaluan sa buhay. At ito hindi mula sa Ama, kundi ito'y sa sanlibutan. Sabi, ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, dapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Lahat po ng mga nakikita ng mata, lahat po mga minamahal ng pita ng laman, yan po mga minamahal, at yung tinatawag na pride of life, ito po mga minamahal ay hindi makalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang totoong paglakad sa pananampalataya, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Hebrews 11:6, for without faith it is impossible to please God. Lumalakad siya sa pananampalataya sapagkat kung wala tayong pananampalataya, ay hindi tayo kalulugdan ng ating dakilang Ama sa langit. For without faith, it is impossible to please God. Kailangan, mga minamahal, ang totoong paglakad sa pananampalataya, yung nakapokus po yung ating isip sa langit. Yung tayo po, mga minamahal, ay nakaugnay palagi sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi sa mga bagay na nakikita, hindi sa mga bagay dito sa libutan, kundi nakapokus po tayo doon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sabi po ng talata, mga minamahal, ang sabi rito, ang mga bagay sa sanlibutan, ito po mga minamahal ay pansamantala. Sabi rito sabi ang mga bagay na nakikita, ito po ay may katapusan. Pero tayo, tumitingin tayo sa mga hindi nakikita, ito po'y walang hanggan. Ito po yung pananampalataya. Ang sabi ng 2 Corinthians, basahin po natin, 4:18. Dito sa aklat po ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 4, talatay 18. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita.
Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Datapot ang mga bagay na hindi na nakikita ay walang hanggan. Amen. Amen. Yan po ang ibig sabihin na minamalang paglakad sa pananampalataya. Ha? Sabi ng Biblia, for without faith, it is impossible to please God. Kung wala tayong pananampalataya, ay imposible tayong malugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, kahit nandito pa tayo sa libutan, mga minamahal, tinitignan po natin yung mga bagay na makalangit, yung mga bagay na hindi natin nakikita. Ha? Sabi rito, sapagkat mga minamahal, hindi kami nagsisitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Dapat ang mga bagay na hindi nakikita, ito ay walang hanggan. Walang hanggan ang mga bagay na hindi nakikita. Lahat ng bagay na nakikita po natin, ito po ay pansamantala. Kaya nga, if Jesus is still the Lord of your heart, we must walk even as He walk. Ganito lumakad ang ating mahal na Panginoon. Lumakad siya sa pananampalataya at ang ating mahal na Panginoon, sabi, lumakad na kasama ang Diyos. Walk with God. Jesus walk with God. Ang ating dakilang Panginoong Jesucristo, maminamahal nun siya ay nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao, ang ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ganap na tao siya. Kumikilos siya gaya ng tao, nakakadama siya katulad ng tao. Ha? At siya po, maminamahal, ay talagang nagkatawang tao po, maminamahal, bagamat siya po ay Diyos. Walang ibang Diyos, maminamahal, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pero nung siya nagkatawang tao, maminamahal, naranasan niya ang pagiging tao. Ha? Sabi ng banal na kasulatan, makikita po natin kung paano lumakad ang ating pinakamamahal po ng gaya ng tao. Sabi ng banal na kasulatan, walk with God, unang-una sa pamagitan ng, sabi, by witnessing. Sabi na Acts chapter 10 verse 38, ito yung mga bagay na ginawa ng mahal na Panginoong Jesucristo nung nandito po siya. Hindi nangangahulugan, maminamahal, na kaya niya ginagawa yun kasi tao lang siya. Hindi po. Ginawa niya ito, maminamahal, para, sabi ng Biblia, para ipakita sa atin paano lumakad sa pananampalataya. Ha? Lumakad siya, sabi ng banal ng kasulatan, lumakad siya nakasama ang Diyos. Jesus walk with God. Ha? Hindi nangangahulugan na hindi siya ang Diyos. Ipinakikita niya lang, maminamahal, kung paano dapat lumakad ang mga mananampalataya nakasama ang Diyos. Sabi rito, maminamahal, sabi rito, how to walk with God. At sabi rito, walk with humility, obedience, and holiness. Buksan po muna natin itong Acts chapter 10 verse 38. How to walk with God. Unang-una, sabi, by witnessing. Ito'y ginawa ng ating mahal na Panginoon nung siya po, maminamahal, ay nagkatawang tao. Siya'y naglilibot, nangangaral ng Ebanghelyo. Dapat ganun po ang ipinakita ng mahal na Panginoon. Kung gusto nating lumakad na kasama ang Diyos, ipakita po natin yan. Ganyan po ang ginawa ng ating mahal na Panginoon, naglilibot po siya. At pangalawa, mababasa po natin sa Philippians chapter 2 verse 5 up to 8. Sabi rito, mga minamahal, walk with humility, obedience, and holiness. Lumakad tayo na may pagpapakumbaba ng pagsunod at merong kabanalan, katulad na inilakad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin muna natin ang mga gawa, Gs 38. Dito po sa Gawa, chapter 10, verse 38. Sa mga tuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, na naglilibot na gumagawa ng mabuti, at nagpapagaling sa lahat ng mga pinahihirapan ng dyablo, sapagat sumasa kanya ang Diyos. Amen. Dito po sa aklat po ng Pilipos chapter 2 verse 5 up to 8. Pilipos 2:5 hanggang 8, mga karoon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagaman nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Sa 7, kundi bagkus sinubad niya ito at naganyong alipin naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. Tuloy. 8. At palibasa ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Amen. Yan po, maminamahal, mga halimbawang ipinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung tinatawag na paglakad na kasama ang Diyos.
Ang sabi rito, maminamahal, sa mga tuwid bagay, si Jesus na taga Nazaret, na kung paano siyang pinahira ng Diyos, ng Espiritu Santo, at ng kapangyarihan, naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling sa lahat ng mga pinahirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. Ito po, mga minamahal, mangyayari din po sa atin, katulad ng nangyayari po sa banal na ministeryong ito, mga minamahal. Ang ating beloved pastor, mga minamahal, kapag nagkukursada ang ating beloved pastor, talagang katulad po, mga minamahal, na nangyari sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga may sakit, gumagaling, mga minamahal, at nakakalaya. Lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo. Marami pong mga miracles, maraming mangyayaring magaganap sa buhay mo kapag ginagawa po natin ang ginawa ng ating pinakamamahal na tayo po ay maglilibot, tayo po ay gumagawa ng mabuti at nangangaral ng Ebanghelyo. Wala nang pinakamabuti sa lahat ng mabuti na magagawa natin bilang mga mananampalataya, kundi ang mangaral ng Ebanghelyo. Wala nang pinakamabuti sa lahat ng mabuti. Maminamal, kung nag-iisip kang gumawa ng mabuti, maminamal, pagtulong sa kapwa, pagbibigay ng limos sa mga nangangailangan, magpakain ka ng mga duka, maminamal. Wala nang pinakamabuti na sa lahat ng kabutihan na magagawa ang isang mananampalataya, kundi ikaw ay maglibot, maminamal, mangaral ng Ebanghelyo, gaya ng ginagawa ng ating beloved pastor ng kanyang kapanahunan. Nung kasama natin ang ating beloved pastor, maminamal, imagine, nalibot po ng ating beloved pastor ang buong Pilipinas sa pangangaral ng Ebanghelyo, Luzon, Visayas, Mindanao, at doon din sa ibayong dagat, sa ibang bansa, sa dako ng Amerika. Pero mas mahal ng ating beloved pastor ang mga Pilipino, kaya nga mas marami siyang inilagak, maminamal, sa Pilipinas para maglibot at mangaral ng Ebanghelyo hanggang habang siya ay malakas, habang siya po, maminamal, ay mayroon pang pagkakataon, talagang wala siyang sinayang. Bawat taon, mga minamal, bawat buwan, nagkukrusada ang ating beloved pastor para mga minamal ipangaral ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Yan ang ibig sabihin, mga minamal, ng walk with God. Paglakad na kasama ang Diyos. Tayo po'y lumakad, mga minamal, na kasama ng ating mahal na Panginoon sa pamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, pagpapagaling ng mga karamdaman, at pagpapalayas ng mga demonyo, mga minamal, sapagkat hindi tayo iiwan ng ating mahal na Panginoon. Sa atin po ang ating dakilang Diyos. At ang sabi pa, mga minamahal, walk with love. Lumakad tayo sa pag-ibig. Sabi ng banal na kasulatan, kung ikaw ay mananampalataya, mga minamahal, huwag mong kalilimutan higit sa lahat na dapat ang mga mananampalataya ay lumalakad sa pag-ibig. Walang kabuluhan ang iyong paglilingkod sa Diyos kung hindi ka lalakad sa pag-ibig. Tandaan niyo po yan. Sabi ng Galatia 5, talatang 1 hanggang 2. Kaya hindi basahin natin. Dito po sa Galatia, chapter 5, verse 1 and 2. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. Huwag kayong Excuse me, Efeso pala. Efeso 5. Efeso chapter 5, verse 1. And 2. And 2. Kayo nga'y magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibinigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo na masarap na amoy. Amen. Amen. Magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ang pag-ibig ni Kristo sa inyo, na ibinigay sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Magsilakad tayo sa pag-ibig, maminamahal. Kahit ano pa ang nagawa nating accomplishment sa ating buhay Kristiyano, kung hindi po tayo lalakad sa pag-ibig, baliwala po, mga minamahal, lahat ng ating ginawa. Kahit gaano ka kakasinsiro sa paglilingkod sa Diyos, kung di ka lumalakad sa pag-ibig, maminamahal, ang iniisip mo ay yung sarili mong kapakanan lang. Iniisip mo, maminamahal, hindi baling masira ang kapwa mo, basta ikaw, maminamahal, ay laging nasa mataas na kalagayan. Hindi ka magmamana ng buhay na walang hanggan. Sabi ng banal na kasulatan, katulad ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, maging katulad tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi, magkaroon kayo ng pag-iisip na gaya ng kay Kristo Jesus naman, na bagamat siya nasaan yung Diyos, hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ng pagkapantay niya sa Diyos. Hindi siya maminamahal nag-aring Diyos. Hindi niya pinantay ang kanyang sarili bilang Diyos.
Ang sabi rito, mga minamahal, kundi bagkus inubad niya ito, nag-anyong alipin. Makikita niyo ang ating malapang no, mga minamahal, pinupunasan niya ang mga paa ng mga alagad. Talagang napakadumi, hindi siya nandiri. Pinupunasan niya ang mga paan ng mga alagad. Pinagagaling niya ang mga kitungin, mga minamahal sa pamagitan ng kanyang kamay. Papatungan niya ng kamay ang mga kitungin. Hindi siya nandidiri. Iniyayakap niya ang mga bulag, mga minamahal. Pinagagaling niya ang mga lumpo. Ganon ang ating mahal na sabi, mga minamahal. Siya ay nakitulad sa mga tao. At palibas ay nasumpuhan sa kanyang tao. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Yes. Yan po ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang unang-una, sabi ng banal na kasulatan, if Jesus, sabi rito mga minamahal, if Jesus is still the Lord of your heart, you must walk even as you walk. Lumakad tayo gaya ng paglakad natin sa ating pinakamamahal pa ng mga binasa natin mga talata. Ganyan po lumakad ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi pa dapat, maminamahal ko si Kristo ay nasa ating mga puso, we must be still the center in the throne of your heart. Dapat nananatiling si Kristo po, mga minamahal, ang nakaupo sa trono ng ating puso. Yes. Ha? Kinakailangan, mga minamahal, ang ating pinakamamahal pa ng Kristo ang nakaupo na sentro sa ating mga puso. Ibig sabihin, ang pinaka number one priority natin ay ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal pa ng Kristo. Sabi rito sa 1 Corinthians 6:19 and 20, mga minamahal, sabi ng Biblia, dito sa unang Korinto 6, talatang 19 hanggang 20, basahin po natin. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Korinto, kabanatang 6, talatang 19 at 20. Sabi dito, unang Korinto 16, 19 at 20, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagat kayo'y binili sa halaga. Luwalatiin nga ninyo ang inyong katawan, ang Diyos. Amen. Amen. Ito po ipinapaalam sa atin, mga minamahal, bilang mga mananampalataya. Ang sabi rito, hindi ba ganyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap nyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Nananaan sa puso natin ang ating pinakamamahal pa ng Kristo. Kaya nga, mga minamahal, if Jesus is still the Lord of your heart, we must be still the center in the throne of our heart. Dapat, mga minamahal, manatiling nakasentro, mga minamahal, sa buhay natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tandaan po natin, mga minamahal, ang karibal ng Diyos sa ating puso, yung pong kayamanan. Yung kayamanan, kaya meron ako mga mananampalatayang kilala na dahil sa pag-ibig sa kayamanan, pag-ibig sa pera, pag-ibig sa negosyo, lumamig ang kalang pag-ibig sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon dumoroon ang iyong puso. Mga minamahal, madali lang payamanin ka ng Diyos. Napakadali lang, mga minamahal, ibigay sa iyo ng Diyos. Kahit isang mundong kayamanan, kaya niyang ibigay. Ang nakakatakot, mga minamahal, ay baka mapunta ang ating puso sa kayamanan. Kaya hindi lahat ng mga mananampalataya ay pinayayaman ng Diyos kasi nagiging silos sa kanila. Sabi rito sa Mateo 6:24 at dito sa Lucas 16:13, ang kayamanan, maminamal, ay karibal ng Diyos sa ating mga puso. Basahin po natin mga talata. Dito po sa Mateo chapter 6 verse 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Dito sa Lucas chapter 16 verse 13. Sabi dito, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ng ikalawa. O di kaya'y magtatapat sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Amen. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Kaya nga, minsan nagiging silo, nagiging patibong sa atin ang kayamanan, mga minamahal. Pag minsan ay hindi na natin nagiging number one priority ang ating mahal na Panginoon kapag tayo po yumaman na. Kasi may mga mananampalataya, nung sila po hindi pa ganong mayaman, nakakadalo, mga minamahal, 3 times a week.
Yung iba pa, maminamal ng mga kilala ko, mga mananampalataya, kung saan may mga kursada, nakakarating sila. Kung saan meron pong banal na gawain, maminamal kahit malayo, talagang pinupuntahan nila. Pero nung sila po, maminamal ay talagang umunlad ng gusto, umunlad na. Dumami na ang kayamanan, maminamahal, pinagpala na sila. Yun po ang naging silo. Kaya nga, minsan maminamahal, nakakatakot din po yung makaranas tayo ng payamanin ng mahal na Panginoon. Kaya minsan pinipili lang ng Diyos yung pinayayaman niya. Kasi talaga, maminamal talagang napaka mabisang silo po ang kayamanan sa isang mananampalataya. Sabi nito, sino man ay hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. O kaya'y magtatapat siya sa isa at mawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kayamanan. Yan po, maminamal ang katotohanan niyan. Kaya nga, kung mayroong mga mananampalataya, maminamahal, na yumaman, pero hindi nagbabago ang kalang pag-ibig sa Diyos, yan po, maminamahal, ay nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero, kung ikaw ay yumaman, nabawasan ng iyong ginagawa sa Diyos, pinagpala ka, gumanda ang negosyo mo, dumami ang ari-arian mo, maminamahal, pero nabawasan ang iyong ginawa para sa Diyos, mga minamahal, nagiging karibal na ng Diyos ang kayamanan niya, maminamahal, ang kayamanan mo sa iyong puso. Sabi ng talatang binasa natin sa Lucas 16, verse 13, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa, iibigin ang ikalawa. O di kayo magtatapat sa isa, pawawalang halagang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Tandaan niyo po yan, mga minamahal. Kaya nga sabi ng Banal Sulat, kung si Kristo ay nananahan pa sa inyong mga puso, we must be still the center and the throne of your heart. Dapat manatiling nakasentro, maminamal na nakaupo sa trono ng puso natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi pa rito, maminamal ng Banal Sulat, yung pita ng laman. Pag nasa atin na yung pita ng laman, ibig sabihin wala na si Kristo sa ating mga puso. Basahin natin ang Colossians chapter 3 verse 5 and 6. Dito po sa Colossus, chapter 3, verse 5 and 6. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na nga sa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasap, at kasakiman, na ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, na dahil sa mga bagay niyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Yan po, maminamahal. Kaya nga patayin natin. Ano ibig sabihin ng mortify the flesh? Ibig sabihin ng mortify, maminamahal, yung sa pamagitan po ng pag-aayuno, hindi po yung literal na magpapakamatay ka, hindi yung literal, maminamahal, na papatayin mo yung sarili mo, hindi. Mortify means fasting. Mag-ayuno tayo, maminamahal. Patayin natin ang bawat sangkap ng ating katawan na nasa ibabaw ng lupa. Sa pamagitan ng pag-aayuno, maminamahal, pinapatay natin ang bawat sangkap ng katawan natin. Ang ating ang kamay, ang ating physical na katawan, maminamahal, manghihina yan, pero ang spiritual mo ay lumalakas. At sabi rito, maminamahal, lahat ng katawang pagnanasa ng katawan, sabi rito, pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, kasakiman, yan po mapapagtagumpayan natin, pati ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po, mga minamahal, sabi ng Banal Kasulatan. Dito po sa huling talata, mababasa po natin 2 Corinthians 5, verse 15 up to 17. Basahin po natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo ay namatay para sa atin upang hindi na tayo mabuhay sa atin, sa ating mga sarili. Tandaan po natin, mga minamahal, patay na tayo. Yes. Tayo nabubuhay na lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, dapat hindi na tayong nabubuhay sa ating mga sarili. Katulad na sinabi ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20, ako'y namatay na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay. Ang ikinabubuhay ko lamang sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya kay Kristo na namatay nang dahil sa akin.
Yan po, dapat ang maging prinsipyo ng mga tunay na mga anak ng Diyos na gusto magmana ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin 2 Corinthians 5:15 hanggang 17, maminamahal, para matanggap natin ang tunay na pagiging ganap na anak ng Diyos. Maminamahal, gawin po natin, sabi rito ay mortify the flesh, patayin natin ang ating sarili, maminamahal, sa pamagitan po ng spiritual life. Mabuhay ang ating spiritual life. Basahin po natin talata. Dito po siya, ikalawang mga taga-Korinto, kabanatang 5, talatang 15 hanggang 17. Sabi sa 15, at siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Sa 16, kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakilala ang sinuman ayon sa laman, bagaman nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. 17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang tunay na kalagayan natin bilang mga anak ng Diyos. Siya'y namatay ng dahil sa ating lahat upang ang mga nabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ibig sabihin, ng mga tunay na mananampalataya, hindi na nabubuhay yan sa kanilang sarili. Wala na yung kanilang dating sila. Ang sabi pa rito, kaya nga, mula ngayon ay hindi na namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Hindi na natin nakikilala ang ating dating pagkatao ayon sa laman. Bagamat nakikilala natin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Ang ating mahal na Panginoon Kristo, dati, nung siya nagkatawan tao, nakikilala natin ganun siya, mahina, namatay sa krus. Pero ngayon, sabi, hindi na ganun ang ating mahal na Panginoon. Siya po'y makapangyarihang Diyos na. Yeah. Hindi na natin siya makikilalang gayon. Ganun din po tayo. Patay na rin ang nating pagkatao na tayo po ay talagang lumalakad sa kasalanan. Pero ngayon, hindi na tayo mga minamahal ang nabubuhay ngayon. Tayo ay bagong nilalang na. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away, behold, all things are become new. Tayo po'y mga bagong nilalang na sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang patunay na nananahan sa puso mo, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ikaw ay magiging bagong nilalang. Kaya nga sa gabing ito, maminamahal,